Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po ay muli po nagbabalik at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong paliwanag ni Senadora Rodante Marcoleta. Pinagdiinan po niya na ang Pilipinas hindi kinikilala ang ICC, ang Pilipinas. Mga kababayan, pakinggan po natin si Senator Marcoleta at komentuhan po natin kung bakit niya po nasabi ang ICC ay hindi kinikilala ng Pilipinas. Ang kumikilala lang sa ICC ay grupo ng mga bangag di umano, mga kababayan. At syempre po, yung may karga-karga na isang damukal na kasalanan na baka sila ay makulong pagdating ng panahon. Pakinggan na po natin panoorin si Senador Marcoleta. So teka lang ho, yung warrant of arrest na yun. No, ano sinasabi ng mga magagaling na mga... No, hindi kasi Ano sabi? maraming pinag-uusapan ngayon. Teka lang, ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon, hanggang ngayon, wala talagang makapagsabing, meron ba talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato? At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba iyon dito sa atin? Kasi mayroon ng desisyon ukol sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay. Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumokover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po. Genocide yan. Opo. International crimes, War mga crimes, ganito. yes po. Ito yung Republic Act 9851. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin ganun. Palaging, yung mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Opo. Kasi ang principle niya, yung hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able and willing to do their job. Yun naman ang kondisyon ng ating mga korte at ang ating mga piskalya. Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo niyan, sinabi na nga si Senator Bato ng CIDG. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case against him. Oo. Kasi sinabina na eh. Oo. Hindi, siguro nahalata nila. I-withdraw natin ang sabina para maipakita natin na Nawala. wala pang... Oo. sabi ko nga, Pwede. huli na lahat. Oo. Reserve na. Yung pag-withdraw ninyo ng sabina is not tantamount to terminating the case. Wala na, doon pa rin ang kaso eh. Sinabi na sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang hinahabol-habol kasi ako nitong mga NBI. O, hindi siya pwedeng pumasok, sabi namin, dahil wala ka na sa ano eh. Wala ka na sa hulog eh. Paano ka mag-i-issue eh? Wala na nga tayong treaty. Tama. Maski nga doon sa batas na yun, sinasabi nga roon, kailangan dumaan ka sa isang domestic court. O, hindi naman automatic yung RA 9851 ako mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede nyo siyang Isuko. i-surrender Oo. o kaya i-extradite. Opo. Pero hindi automatic yun eh. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. O tinatanong ko nga meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun eh. Wala po, wala. Oo. Kahit na limbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law, Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na
inisyo ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So, hindi automatic yun eh. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Wala na nga treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Sa mga tweet, yung inisyo mo, hindi na dapat kilalanin. Tama. Kaya lang po kinikilala Senator Marcoleta. Kinikilala po ng Ombudsman. Kinikilala po ng DOJ. Kinikilala po ng NBI. Kinikilala rin po ng DILG. At lalo't higit kinikilala po ng Pangulo na tinatawag na kanyang ate na bangag, ang ICC. Yun po ang pinakamabigat. Kasi nga po, dinala po ang ating bansa saan po? Sa massive at korupsyon. Massive sindikatong korupsyon. Di umano. Kaya nga po, para po maipagtanggol nila ang kanilang mga sarili, dahil alam naman po nila na pagka po sila ay wala na sa kapangyarihan, ay isa-isa na po silang makukulong. Di umano. Kaya nga po, ginamit nila ang ICC. Nagkaroon sila ng pagkakataon di umano na gamitin ang ICC para sa kanilang pamumulitika sa mga kalaban na magpapabagsak at magpapakulong sa kanila. Hindi po ba, Senator Marcoleta? Malinaw na malinaw po ang batas natin. Last resources nga lang natin sila. Nagpapanksyon ang batas natin. At kumpleto na tayo sa batas ayon kay Senator Marcoleta. Ano pa? Hindi natin kailangan ng ICC. Dahil una-una, nag-withdraw na tayo dyan. 2019 pa. Kaya nga lang po, ang utak at isip at puso na nakaupo ngayon ay pagpapabagsak sa kanilang mga kalaban. Hindi kaya. Kaya po wala po tayong makikita na sila ay palo, dalo. Kaya nga po napakarami natin nakita na ang ginagawa nila ay puro bend dalo, break dalo. Dahil nga po kailangan nilang proteksyonan ang isa't isa sa ginawa po nila sa ating bansa at sa ginawa nila sa pera ng taong bayan na pinaghati-hatian di umano, pinagpasa-pasaan. Hindi po ba? Ang pera ng taong bayan na mahigit 3 taon at mag-4 na taon na-spread po di umano sa mga politiko dahil po sa kagahaman. Kaya nga po ang nagsasakripisyo po ay ang dating Pangulong Duterte, ang pamilya Duterte. At ngayon po si Bato na tinutugis nila na hindi naman po kinikilala ng ating bansa dahil po si Senator Marcoleta isang abogado at isang senador. Hindi na po kinikilala dapat ng ating bansa dahil nga po may sarili po tayong sovereignty at kumpleto po tayo sa batas. Kung ano ang batas meron ng ICC ay meron din po sa ating bansa. Hindi natin sila kailangan. Nagpapanksyon ang korte natin. Lower court hanggang higher court ay nagpapanksyon. Hindi po ba? Kaya nga po, pilit lang po nila na dinadala dahil nga po nagkaroon na po kasi ng kampi-kampi. At napakarami na po kasi nilang binabayaran. Hindi lang po mga trolls, pati po yata ang malalaking mainstream media, lalong-lalo ang mga makakaliwa, di umano. Pati yata ang mga oligarkiya na nasagasaan ni dating Pangulo Duterte ay kampi-kampi na po. Hindi kaya, lalong-lalo po ang mga magnanakaw na mga politiko. Kaya gagawin po nila yan. Ginagawa po nilang bobo at tanga mga Pilipino. Gagawin po nilang tanga at bobo ang mga Pilipino. Dahil nga po nakita naman po natin kung sino-sino po ang nagkakaso daw kay Bato at kay dating Pangulong Duterte ay karamihan po ay galing sa bundok, di umano, mga kababayan. Yan po ang napakagandang paliwanag po at talagang hindi po kinikilala ni Senator Marcoleta ang ICC sa ating bansa. Ang kumikilala lang po sa ICC, yung grupo po ng mga bangag di umano dahil nga po sakim sa kapangyarihan, sa pera at may bonus pang pulburon di umano. Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta, at ingat-ingat po kayo, doble ingat po kayo. Dahil nga po sa nakikita rin po ng Vice President, ang pamahalaan ngayon ayon mismo sa ating Vice President ay hindi na po nila nanaisin at hindi nila gugustuhin na makababa sa kapangyarihan. Hindi po ba? Gumagawa raw ng paraan para manatili sa kapangyarihan ayon sa ating Vice President. Kaya nga ginugulo nila. Ginugulo nila ang ating bansa para napakadali po para sa kanila magdeklara ng martial law di umano. At yan naman po ang ating dapat
iwasan. Dahil nga po wala na sila sa hulog. Dahil nga po sa kasakiman sa kapangyarihan. Wag na wag po tayo basta-basta gagawa ng dahas. Yan po kasi ang iniintay nila. Matagal na po iniintay nila yan para po makapagdeklara. Yata! Di umano! Kamukha nung ginawa nung tatay niya na mahigit 20 taon nanungkulan sa ating bansa. Pahirap at pasakit. Hindi po ba? Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po yung nagsusubscribe at sa ating po mga kababayan sa inyo po naman nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Kingston ng Hong Kong, Eric Hershon ng Canada, Bei Chichiyoko, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobil Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Jo, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Sena, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estranero ng USA, Mika Legaspi at Frank Zamora ng California, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. At muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po ay maingatan sa pang-araw-araw sa kapahamakan. Muli po, paalam po. Happy weekends. Bye-bye.